Alin, talagang sisilipin ninyo ang, kung talaga, kasi nga, dito makikita mo, hanap ng butas na walang kaugnayan doon sa sinasabi nila para hindi mabigyan ng prangkisa Hanggang ngayon, naghahanap sila, wala Hindi ba? Nag-file pa nga ng bill Oh, mga kaibigan, wala Hanggang ngayon, walang clear na sinasabing paglabag. Oh, maraming kalokohan. Marami. Pero, yung kalokohan na sinasabi ninyo, walang kaugnayan dun sa prangkisa. Kaya nagiging impresyon? Ang nagiging impresyon, ginigipit nyo lang. Oh. Pero violation, wala. Yun ang malinaw. Sabi ko nga sa inyo hindi ako kamukha ng iba dyan na isinasakay dito sa issue ng prangkisa, yung hinanakit. Hindi kasali dito yun. Yung personal, yung pagsisipsip. Lumololipap para mapabuti sila. Mga kaibigan. Pero mali naman. Nasa mali kang panig. Hindi ba? Pumapanig ka sa mali. Masama yun ako man may hinanakit dyan Ito di ba sinabi ko sa inyo yung isa kong anak. May isa pa ako anak. Nagtrabaho dyan. Pinaalis ko. Bakit? Balasubas Isipin mo yan. Ang tagal na nagtatrabaho ng anak ko, magdadalawang taon yata ako pa nag-aabono ng pamasahe. Bakit? Magkano lang ang sweldo? Maliit. Ni hindi pa ma-regular. Sipin ninyo. Sabi ko, umalis ka na riyan. Pero hindi ko sinakay dito yan sa issue. Patas tayo. Maging patas kayo. Huwag niyong bulagin yung tao. Nakikisakay kayo sa Como Popular yung laban sa ABS-CBN. Maraming laban sa ABS-CBN. Marami ka masasabi. Di ba may isa pang bakla dyan, tinanggalan pala ng programa. Tapos nakikisaw-saw ngayon sa prangkisa. Ano kinalaman sa prangkisa niyan? Di ba? Doon ka maghanap sa prangkisa. Dapat bumalangkas kayo ng bagong batas. Nakakasama. Binabanggit natin si Don Chino Roses nung araw. Si Don Chino Roses lang ang bukod tangi. Naging publisher at may-ari ng istasyon ng radyo ang hindi ginamit yung kanilang himpilan at dyaryo para kumuha ng pabor sa gobyerno. Hindi ba? Dapat ganun. Gumawa kayo ng batas na ganun. Yun ang sinasabi natin. Para hindi maging bias. Kaya, ba't nagiging bias? Pag may nakukuhang pabor. Negosyo, di ba? Ang daming pinasok na negosyo ng ABS-CBN. Nakukuha nila yan kasi gamit ang impluensya ng himpilan. Pero yung ba nakalagay sa, yung ba nasa paglabag ba ng prangkisa yun? Ngayon, pag sinabi mong paglabag sa prangkisa, may mga himpilan kasi, hindi naman gumagana yung himpilan, may prangkisa. Maniniwala ba kayo? May prangkisa, pero hindi tumatakbo. Mga kaibigan, ba't pa nagprangkisa yun? Di ba? Di ba yun, labag sa, franchise law yun? Liwanagin nyo yung batas. Gawin nyo simple at maliwanag lang ang batas. Ngayon, pag nilabag, revoke ka na. Di ka na pwede mag-renew. So, ano gagawin mo ngayon? Bebenta mo na yung equipment mo. Pwede nang applyan ng iba yung prangkisa mo. Yung himpilan, binebenta.
Yun ba, hindi paglabag sa prangkisa? O, tanong ko sa inyo. O, binebenta. Di ba, ang pinagkakalooban ng prangkisa, kung sino yung pinagkalooban, yun lang ang may karapatang mag-operate ng himpilan. Eh bakit meron dyan mga ibinenta ang himpilan? Hirap sa inyo, sabi nga ni Papang Chiquito nung araw, Chiquito, yung comedian, ang hirap sa mga ito, yung butas ng karayom nakikita, pero yung butas ng donut hindi nila makita. Ang daming kumu-question. Pero hanggang ngayon, wala hong maipakita na basihan para hindi ma-renew ang franchise. May problema tayo sa batas. Kung tutusin ninyo, merong nagpapanukala, ewan ko kung ano yung panukala ng mga to tungkol sa franchise. Kasi depektibo yung batas, ibig sabihin. Hanap sila ng hanap, salita sila ng salita, katulad dito yung si party list, puro party list ito eh. Alam nyo, ito taga nyo sa bato. Kung ang saligang batas natin, gusto nilang palitan, di ba? Gusto nila yan. Ginagapa nga eh. Pailalim eh. Tinitirada ng pailalim, palihim. Kesyo sinasabi, ito raw si Lopez, si Gabi Lopez, ano raw yan? Pinanganak sa Amerika. So, violation daw ng franchise yan. Bakit? Nung unang ma-issuehan ng franchise yan hindi naman siyang executive ng ABS-CBN Pero ito pinakamatindi na pansupalpal sa mga yan. O kahit kay Enrile, supalpalin nyo mukha. Ano pansupalpal sa kanila? Bawal pala yan. Pero Pilipino talaga yun. Pinanganak lang sa Amerika kasi nandoon sila nung ipanganak siya. Eto ngayon, tatawa nga ako, ito naman ABS-CBN, nag-i-interview kanina, nahulog ako sa upuan Tungkol sa prangkisa rin ng ABS-CBN ang tinatanong at ang in-interview, dating senador. Sino? Si Serge Usmeña. Ito ako wala akong pinapanigan dyan. Sino ba si Serge Usmeña? Si Serge Usmeña, biyena ng isa sa mga Lopez. Si Serge Usmeña, asawa ng anak ni Albertito Lopez. Mga kaibigan, lintik ang mga katarantado, kampihan na lang dito Paano? Walang batas. Itong mga sinasabi nila, katulad dito si congressman daw, party list Rodante Marcoleta. Ang sabi niya, yan anyang ABS-CBN, pro Noynoy Aquino. Noong 2010 presidential election, habang pro-Grace po at pro-Leni Robredo naman noong 2016 presidential elections. Ba't nasa batas ba yon? May batas ba na bawal kang mamili ng kursunada mong kandidato? Bawal ba sa isang station owner yon? Sino may sabi sa yung bawal yon? Hindi naman niya masabing bawal Sinasabi niya lang,
na pro Noynoy, pro Grace po, pro Leni Robredo. Pero hindi niya sinasabing bawal yun. Ano sinasabi niya? Kaya daw bias ang ABS-CBN o partisan, may pinapanigan, pabor doon sa partikular na kandidato laban sa kandidato. Noong 2010, 2016 presidential candidates. Yun daw ay taliwas to the terms of each franchise and in violation, sinasabi niya bawal. Bawal daw yun sa terms of each franchise and in violation of the Omnibus Election Code. Mali ka ron. May lagnat sa utak to, mga kaibigan. Bakit? Kasi mapipigil mo ba yung tao na makapamili ng kanyang kursunada? Una, walang batas na ganun. Walang sino man ang pwedeng makulong. Dahil sa kanyang political belief. Nasa konstitusyon yan. Kung hindi ka pwedeng kulungin, hindi ka rin pwedeng pigilan. Hindi ba? Kung kanino mo gustong maniwala. Kailan nagiging masama? Yung iyong pagpanig sa kandidato. Kapag hindi ka na nagbigay ng equal opportunity, malaya mong may pa-practice yung paniwala. Demokrasya nga ito Hindi ba? Kaya mo lang sinasabi yan kasi nagsisip-sip ka. Yun ang aminin ninyo. Anong particular provision doon sa terms and condition na yan? Na sinasabi mong omnibus, omnibus election code, ano kinalaman nun sa franchise? Aber? Ano yung mga panloloko nitong mga to, makahitit lang sa kay Presidente Duterte. Makapagsip-sip lang. Mga kaibigan. Wala yun Bakit? Bukas naman sila. Binibigyan naman ng opportunity. May pagkiling sila. Yun ang gawa ninyo ng batas. Dapat. Ang dapat nyong gawin batas, maging open kung paano hindi sila magiging bias. Maiiwasan ang pagiging bias ng isang himpilan during election. Bakit? Ano tawag mo sa survey? Hindi ba bias yan? Ba't kayo naniniwala sa survey? Lalo na pagpabor sa inyo. Pero sinasabi natin, puro ipokrito to Ang totoo niyan, binibigay ko nga sa inyo example, nung araw, si Don Chino Roses. Kasi may radyo rin dati yan Yung Manila Times, DCMT nga ang radyo niyan Ngayon, yung franchise, paano mo dapat issue yan? Dapat yan tanggalin na yung expiration na yan Dapat dyan until revoke ang prangkisa. Kung talagang may nalabag, di revoke mo. Hindi ba? Para walang, gumawa kayo ng IRR, Implementing Rules and Regulation. Baguhin ninyo yung batas sa franchise. Di ba? Bumalangkas kayo ng bago. Hindi yung puro ganyan lang sinasabi niya, pagsisip-sip yan sabi pa, hindi naman lingid sa kaalaman ang marami. Kung hindi man lahat, kung paano naging pro-noynoy.
Aquino, ang ABS-CBN. Ikaw, kanino ka bumoto? Ibig mo sabihin hindi pwedeng gamitin laban sa iyo yun. Sino binoto mo? Sino kinursunada mo? Alam mo kung talagang babaguhin niyang saligang batas, kung tapat lang, ang problema wala ng credibility ngayon ng charter change. Nasira ang credibility ng charter change. Mga kaibigan, dahil wala pang ang charter change inaabuso na O eto, tanungin niyo sila, bakit hindi mo binabanggit yung pagkakapasa ninyo ng batas sa Kongreso na sumisira sa probisyon ng konstitusyon tungkol sa pagmamay-ari o nagbibigay ng karapatan sa mga dayuhan na magmay-ari ng 100% pagmamay-ari kasama ang communication. Radyo kasama. Communication yan Television kasama yan. Communication yan bawal nga mag-engage ang foreigner sa mga communication business dapat Mga kaibigan, sa ating batas ba't nyo inaprobahan yun? Patas, kinu-question mo yung pagkapanganak nito ron sa Amerika. Mga kaibigan. Hindi ba? Pilipino naman yan Hindi naman yan yung talagang, kaya lang sila napilitang manirahan doon. Dahil hindi sila pwede rito ng martial law. Takot silang makulong. Di ba? Yung mga magulang nila. Mga kaibigan. Mali ang batas. Ang dapat sa batas ng prangkisa, habang buhay, pag binigyan ka ng prangkisa, except, hindi habang buhay, until revoke. Parang ID. Di ba? Until revoke dapat yan. Kailan yung revocation? Revocation, pag may nalabag kang batas. Hindi yung gagawin mo 25 years. Paulit-ulit lang yan. Magre-renew naman yan Nagkakaproblema. Nagkakaroon ng anomalya. Naghihingi ng lagayan. Mga kaibigan. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Laman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Meron lang very interesting itong mga pangyayari, mga kaibigan. 100 taon ang pagitan ni Abraham Lincoln at ni John F. Kennedy. Parehong naging presidente ng Amerika. Pero marami tayong hindi alam at walang makapagpaliwanag. Kung meron mahirapan silang ipaliwanag ang pangyayari sa buhay ng dalawang naging parehong presidente ng Amerika. Ito, medyo kahit papano magkaroon tayo ng konting kaalaman. Ito, alam na ng mga katropa natin to, Lapid Fire, katropang Lapid Fire. Kasi na-share ko na to sa aming group chat. Ito, si Abraham Lincoln,
yung mga coincidence sa buhay ng dalawang presidenteng ito. Hindi mo alam kung ba't nagkaganon. Tingnan ninyo. Si Abraham Lincoln ay na-elect o naging congressman, elected congressman, taong 1846. Samantalang, si John F. Kennedy, after 100 years, ay nahalal din na congressman noong 1946. Tingnan ninyo yung mga petsa. Si Abraham Lincoln ay naging presidente, halal na presidente, 1860, nung siya'y mahalal na presidente. Si John F. Kennedy, nahalal din na presidente. Anong taon? 1960. Sipin ninyo yan. 100 years ang pagitan, no? Pareho sila ng kanilang concern pagdating sa civil rights. Meron silang similarity. At eto, pareho sila na ang kanilang mga may bahay ay nakunan sa pagdadalang tao habang sila po ay nanunungkulan sa White House. Sipin niyo yan, nakunan yung asawa ni Abraham Lincoln, nasa White House siya, presidente siya. Ganon din si John F. Kennedy. Mga kaibigan. At sila parehong binaril ito Pareho silang inambus binaril. Alam nyo kung anong araw? Pareho sila nabaril. Parehong araw. Biyernes pareho. Sipin ninyo yan, At pareho silang sa ulo binaril. Ito pa. Alam ba ninyo ang secretary ni President Lincoln? Ang pangalan, Kennedy. Nung siya presidente, ang secretary niya, pangalan, Kennedy. Si Kennedy naman, ang pangalan ng secretary niya, Lincoln. Sipin niyo yan, Sila pareho ang pumatay sa kanila, mga Southerners. Pero ang pumalit sa kanila, pareho, Southerners din. Southerners. Ang pangalan ng pumalit kay Lincoln, Johnson. Si Andrew Johnson, pinalitan niya si Lincoln, isinilang, si Andrew Johnson was born in 1808. Si President Andrew Johnson, yung pumalit kay Lincoln, isinilang yun 1808. Sipin mo yun, Ngayon, yung pumalit naman kay Kennedy, nung namatay si Kennedy, ang presidente pumalit sa kanya, si Lyndon Johnson. Kailan pinanganak naman si Lyndon Johnson? Ang pinanganak naman si Lyndon Johnson, 1908. Isipin mo, yung Andrew Johnson, 1808. Pinanganak. Pumalit kay Lincoln yun. Yun naman si Lyndon Johnson, pinanganak ng 1908. Yun yung pumalit kay Kennedy.
si John Wilkes Booth, siya ang pumatay kay Lincoln. Kailan pinanganak itong si John Wilkes Booth? 1839. Sipin ninyo si Lee Harvey Oswald naman, na pumatay, sinasabing pumatay kay Kennedy, ipinanganak naman 1939. Puro 100 years, Mga kaibigan, sipin ninyo yan, At yang parehong bumaril na yan, doon sa kay Lincoln at saka kay Kennedy, parehong may 3 pangalan nila, mga kaibigan, 3 pangalan. Di ba, yung pumatay kay Lincoln, John Wilkes Booth. Yung kay Kennedy naman, Lee Harvey Oswald. Isipin mo yan. Mga kaibigan. At bawat yung pangalan nila, alam nyo kung tig-ilan letra? Pareho, tig-15 ang letters. Pag pinagsama mo, ang parehong pangalan nila, 15 yung isa, 15 din ito. Ito naman, isa pa. Si Lincoln, binaril, sa sinihan. Ang pangalan ng sine, Ford Theater, Si Kennedy naman, ay binaril sa kotse, habang nakasakay sa kotse, na ang pangalan ng kotse, Lincoln. Nagawa ng Ford. Isipin mo yan. Mga kaibigan, Hindi ba? Eto, 1 linggo, bago barilin si Lincoln, alam niyo kung nasaan siya? Nandun siya sa Monroe, Maryland. Si Kennedy naman, 1 linggo bago na baril, ang kasama naman niya si Marilyn Monroe. Lintik po mga kaibigan, si Lincoln po binaril sa sinihan, pagkatapos siyang barilin, yung bumaril sa kanya tumakbo sa warehouse, sa bodega. Si Kennedy naman ay binaril at yung bumaril sa kanya ay nandun sa warehouse. Pagkatapos tumakbo sa sinihan. Pagkabaril kay Kennedy, mula doon sa warehouse, tumakbo yung bumaril doon sa sinihan. Lintik ang mga nito, Ang research na ginawa nito, mga kaibigan,